Good evening po. Bagay ako, sanay naman ako ng gumaganyan eh. Kaya okay lang na meron doon. Okay lang, balansin naman. Kumusta po kayo? Hindi niyo po natatanong, mabuti din po ako. Mayroong isang napakagandang awit pero mahirap ipag-pray. Yung, alam niyo naman yun eh, yung I need you more. Pwede ba paki-flash ni Kuya Deng? Si Deng ba yun nandun? Si Ro. Ayan. Ang sabi doon sa awit, I need you more. Kapag sinabi nating I need you more, ibig sabihin, yung sarili mong kagustuhan ay mas gusto mo, mas nakakalamang ang Panginoon. So, kaya ba natin yon? Tapos, mayroon pang mas matindi, more than yesterday. I need you, Lord. I need you more pa yun, More than words can say, I need you more. Alam niyo po, ito ay naging panalangin ng aking puso at hindi po pwedeng kapag kinakanta ko to ay hindi ako naiiyak sa kagalakan. Bakit? Kasi binigyan pa ako ng Panginoon ng pagkakataon na maawit ang awit na ito and completely surrender myself, my heart, my everything to Him. Doon sa, sige nga, isa pa, yan. More than ever before, I need you, Lord. I need you, Lord. Yung susunod. Yan. More than the air I breathe. Ibig sabihin, kung meron man akong ngayong nalalanghap na hangin at meron man akong nasasagap na lakas para ako mabuhay, mas kailangan ko pa dun ang Panginoon. Mabigat, di po ba? More than the song I sing. And more than the next heartbeat. Kung bibigyan pa ako ng Panginoon ng pagkakataon na tumibok ang aking puso pa ulit, more pa doon ang pag-desire ko para sa Kanya, para sa Kanyang presensya. Kasi sabi doon, because I never want to go back to my old life. Ayoko nang balikan yung dati kong buhay na baka mawala ako sa Kanya. Sa pangkasalukuyang nararanasan. Gusto ko na nasain ang maraming bagay, maraming pagkakataon, maraming sandali na ang Panginoon ay aking nararanasan kasi gusto ko na hanggang sa Kanyang muling pagdating, to be exact, gusto ko ay madatnan niya ako na tama ang aking relasyon sa Kanya. Meron pa ba? Ayan. We give you the highest praise. Highest praise. Ibig sabihin, dahil doon sa mga bagay na ito, na alam naman natin na sasagutin tayo ng Panginoon, ang pinakamataas na papuri ay sa Kanya. Kasi wala tayong magagawa kung hindi naman niya tayo sasamahan. I believe na ang Panginoon din ang nagbigay ng prayer na ito sa aking puso. Sa mga time na wala kang po pwedeng asahan at nasain, ang Panginoon lang talaga. At iyon yung magiging dahilan, sa bandang huli, ibibigay mo lang ang lahat ng papuri sa Panginoon. At sa gabi na ito, siguro mamaya lang na lang natin awitin ulit, yung awitin natin ito, more than, di ba na-awit nyo na to? More than doon sa pag-awit natin before. Kung paano natin to aawitin muli sa Panginoon mamaya. Ang ating pag-aaralan ngayon ay sa John 16, chapter 16, verses 22 to 24. Pwede po ba tayong tumayo saglit? Bilang paggalang sa salita ng Panginoon.
So with you, now is your time of grief. But I will see you again, and you will rejoice. And no one will take away your joy. In that day, you will no longer ask me anything. Very truly, I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. Until now, you have not asked for anything in my name. Ask, and you will receive, and your joy will be complete. Panginoon, hingahan niyo po ng buhay ang iyong salita. Wala po akong magagawa kung hindi niyo po ako sasamahan. Pero alam ko po, Panginoon, kasama ka po namin sa gabi na ito. Sa presensya ng iyong banal na Espiritu, maging kalugod-lugod nawa ang salita ng aking bibig, ang pagbubulay-bulay ng aking puso sa iyong paningin. O Panginoon, ikaw ang aking malaking bato, ikaw ang aking manunubos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Shall we give the Lord the best clap of praise? Pwede na po tayong maupo. Ilang bagay po ang gusto ko pong i-share sa inyo patungkol dito sa mga talata na ito na naging, para sa akin ay naging makabuluhan at nakakalakas ng espiritual na buhay. Ilang bagay po, una, makikita po natin sa talata na ito, day of rejoicing. Doon po sa verse 22. So with you, now is your time of grief, but I will see you again, and you will rejoice, and no one will take away your joy. Pero bago ko po ipagpatuloy, gusto ko muna po, tingnan natin yung so with you. Yung una, so with you. Gayon din naman kayo. Kuhanin po natin yung so with you na yon. Bakit? Medyo naging, sabi ko, bakit merong so with you dito? So, binalikan ko po yung mga nasa unang talata. Sabi doon sa verse 20, very truly I tell you, you will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will turn into joy. So verse 21, a woman giving birth to a child has pain because her time has come. But when her baby is born, she forgets the anguish because of her joy that a child is born into the world. Naalala ko tuloy, nung ako po ay buntis. Siyempre, mga babae, wala namang mga anak kung hindi talaga buntis, di po ba? Nung buntis po ako, ay naalala ko na pinipilit kong alalahanin, ano nga ba yung hilab? Ano nga ba yung, si Ichu ba, ikaw ba normal? O hindi ka normal? Ano? Hindi. Alam, CS. Oh, yan. Gusto ko lang naman madinig yung word na abnormal. Tingnan mo, natawa sila. Para walang tulog. Kapag normal kang manganganak, mararamdaman mo yung, yan. Tsaka masakit. Ano ka, normal? CS din. Parang nakikisimpatsa lang tayo. Siyempre, pag nangunguwi ka na, yan. Humihilab na talaga yung tiyan mo. Pero pinipilit kong alalahanin, gaano ba siya kasakit, gaano ba siya kahapdi. Basta ang alam ko, nakakatulog ako, paghihilab, naghihima si pastor ng tiyan, pagkatapos, tulog na rin siya, bigla siyang magigising kasi humihilab. Pero kung tatanungin ako ngayon, gaano siya kasakit, hindi ko na siya maalala. So ganito yung sinasabi dito, a woman giving birth to a child has pain because her time has come. Pero pag lumabas na yung anak niya at nakita na niya, nandito na sa gilid niya at ngumingiti na o kaya nakita niya na, ito na yung anak ko, ito na yung nasa loob ng tiyan ko, nawawala na yung lahat ng mararamdaman mo. Nawala na lahat, nakalimutan mo na lahat ang hilab. Pwede mo lang siyang sabihin, oo, masakit yon. Pero ganong kasakit, makakalimutan mo ng lahat kasi mapapalitan nyo ng joy.
So, yun yung so with you. Yun yung po yung sinasabi dito. Sabi doon, but the world shall rejoice, and that which the grief of saints is the joy of sinner. Makikita natin dito na sabi ng Panginoon, ang kalungkutan ng mga disipulo, kagalakan ng sanlibutan. Dahil akala nila napatay nila ang Panginoong Jesus. Yun naman yung gusto nila. So lahat ng mga gusto, kapag nangyari at naganap, syempre masaya sila. Yun yung akala nila na napatay nila ang Panginoong Jesus. Physically, akala nila tagumpay na sila. So yung masyadong kalungkutan ng mga disciples, nagre-rejoice naman ang lahat ng nagbalak na patayin ang ating Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon doon, ito ay panandalian lang. Sabi ng Panginoon, you will not see me in a little while, and you will see me in a little while. Nagtataka sila, ano ba ito? Ang kalungkutan na sinasabi na ito ng Panginoon is temporary sorrow. Panandalian lang, hindi ito mananatili. Now is your time of grief, but I will see you again, and you will rejoice. Nalulungkot na sila noon, paano na wala na, hindi na natin makikita ang Panginoong Jesus. Maaring iniisip nila, kapag kasi tayo halimbawa, meron tayong mga kasamahan at close na sa atin, at humiwalay sa atin, lagi natin siyang naiisip. Yung presence niya, nakasanayan na natin, nakasama natin siya, hinahanap-hanap natin at hindi agad-agad na mawawala sa isip natin o sa puso natin yung lungkot kung hindi man natin siya nakasama. Ganon din yung mga alagad. Mayroong naisip nila, sino ang gagawa ng miracle? Sino ang gagawa ng alak kapag mayroong kinasal at naubusan ng alak? Sino ang magpapagaling doon sa mga may sakit? Sino ang bubuhay doon sa mga namatay? Sino ang magbibigay ng paningin doon sa mga bulag? Si Jesus ang gumagawa nun. Tapos ang sabi ng Panginoon, in a little while you will not see me. At iyon ay nakalungkot sa kanila. But that is a temporary sorrow. Sabi niya, pero sasaya din kayo, mapapagtagumpayan ko ito. Iyon yung isang hindi akalain at hindi pa ina-expect ng mga disipulo na dadating din ang panahon na ito'y mapagtatagumpayan ng Panginoon at ang letter B, it is a permanent joy. And no one will take away your joy. Kagalakang walang katulad. Kapag ka ang Panginoon ay muling bumalik, sa sinasabi ng Panginoon dito, kung kayo man ay malulungkot ngayon dahil mawawala ako, pero pagbalik ko, in a little while, babalik yung kagalakang nasa inyo ngayon. And that is the permanent joy. And nobody will take away that joy. Wala nang hihigit sa kagalakan na po pwedeng ibigay ng Panginoon sa atin. Amen? Ito po'y isang malaking kagalakan sa akin dahil alam niyo naman po at hindi naman kaila sa inyo na ako ay na-diagnosed na meron akong stage 4 cancer. Medyo kung iisipin ko ay makakapagbigay talaga ito ng kalungkutan. Pero alam niyo po ba, nung panghawakan namin yung permanent joy na ang Panginoon lang ang makapagbibigay, nandito pa rin naman kami at nakakatayo. Amen? Meron pong pagkakataon nung nag-undergo po ako ng chemotherapy. After 17 days, nung first session, birthday ni Pastor yon, September 16, naligo ako. At
nalagas na yung buhok ko. Parang ako, ang faith ko, kasi sabi, o yung tiyahin ko na nasa Amerika, hindi nalagas ang buhok, hindi siya nakalbo. Siyempre, gusto ko ang kining, kaya lang wala naman ako sa Amerika. Mas lalong, baka makalbo lalo si pastor. Kung pupunta naman ako sa Amerika, wag lang ako makalbo. Sabi nila, after 15 days, makakalbo. Aba, nakaraan ng 15 days, nakaraan ng 16 days, walang nalalaglag. Aba, nung ika-17th day, yung birthday nga ni pastor. Ang dami. Sabi ko, hindi ako iiyak, Lord. Hindi ako iiyak. Tapos, sabi ko, siguro dapat hindi na ako magsha-shampoo. Ano na lang, conditioner na lang para madula siya. Nung kinabukasan, sabi ko, Lord, kayo na po yung bahala. May natitira pa, pero kung gusto niyo po itong isave, okay lang. Alam niyo ba, after nung maligo ulit ako, mas maraming nalagas. Parang nakikita ko na yung anit ko. Sabi ko, hindi pa rin ako iiyak, Lord. Hindi pa rin ako iiyak. Eto na, nung ikatlong araw na. Parang wala nang natitira. Parang kahit i-cover ko yung nandito, kita pa rin siya. Sabi ko, pag umiyak ako, wala namang mangyayari, Lord. Kaya hindi na rin ako iiyak. Tapos tinawagan ko yung isa naming church member. Sabi ko, eto na, kailangan mo nang bumili ng piluka. Wala na, nakikita ko na yung tuktok ko kahit hindi ko silipin. Sabi ko sa kanya, tinawagan ko. Pero hindi ko naman sinasabi kay pastor na yun ang sinasabi ko dun sa katawagan ko. Sabi niya, Ate Ruth, sabi niya, sorry po, pero nakabili na po ako. Sabi ko, pambira ka, hindi ka pala nakipananampalataya sa akin, kaya pala nalagas mo ako. Kasi po, nakausap namin yung doktora, kasi talaga daw po makakalbo kayo, kaya bumili na po ako. Sabi niya. Tapos dinala niya ako sa parlor, dun sa Tagong Parlor. Sabi ko, ba't dito mo ako dinala? Kasi kukunti po ang pumupunta dito. Kasi po baka mag-iiyak po kayo pag nakita nyo na inahitan na kayo. Alam niyo ba, yung time na inahitan na nga ako, sabi ko, pwede ba pakitira mo tong nandito? So, para souvenir, sabi niya. Ako, malalagas din po yan. Babalik pa rin kayo dito, tapos aahitin. Sige na nga, ahitin mo na nga lahat. Yung kasama kong nag-aahit, umiiyak na pala. Yung kasama ko na umiiyak na siya. Pero nung makita niya ako, nung umiti ako, sabi ko, pambira, bagay naman pala sa akin ang kalbo sabi ko. Kamukha lang pala ako nung bunso namin, yung si Jason, sabi ko, bagay naman pala sa akin ang kalbo. Sige, nasa na yung wig? Umiiyak siya, binibigyan niya sa akin yung wig. Ano ka ba naman, Ate Ruth? Okay ka lang ba? Iiyak mo siya. Sabi, ba't mo ko pinipilit? Umiyak. Sabi ko, okay lang yon. Sige, tapos kinabit. Eto na nga yun. Eto na yan. Actually, nagbago siya. Umiigsi siya pag pinaliliguan ko. Kaya hindi sa akin uso ang haircut ngayon. Pero one time, kahit na sobrang napaka-tibay mo sa harapan ng Panginoon, dadating yung lungkot Minsan, nakahiga ako after my third chemo. Ang sakit niya, hindi mo ma-explain Yung parang, pag tumayo ka, yung kalahati ng katawan mo, hinihila pababa. Kaya hindi ko binibigay yung itaas kasi magiging manananggal ako. Parang may humahatak na ganyan sa akin at talagang mahirap ihakbang ang paa. Pero mind over body talaga. Tatayo ka talaga at patutunayan mong kaya mong tumayo. Punta ako sa CR. Doon sa CR namin, may salamin. Pagtingin ko,
kalbo ako eh. Kalbo. Sabi ko, Lord, kalbo ako eh. No? Sabi ko, hindi ko siya tinanong bakit ako nakalbo. Ang sabi ko sa kanya, Panginoon, kalbo ako eh. No? Pero alam niyo ba, ang dyablo, mintas parang nanunukso siya eh. Parang tinutok sa kalbo, kalbo, kalbo. Parang ganon. Ganon. Oo, talagang tutoksuhin ka niya. Hindi yun ang masakit. Tanggap ko na yun eh, na tinutokso niya ako. Noon pa lang naman na after 17 days, nakikita ko na. Yan, magiging kalbo ka. Pinalulungkot niya ako. Pero alam niyo ba, pag nakita ko, noon kasalukuyan na usong-uso si Pia Wurtzbach. Di ba maganda yon? Pero hindi yun ang nakikita kong kamukha. Si Harvey. Totoo yun. Ano pangalan niya? Oh, yun. Di ba maitim siya, tas kalbo siya na pambihira. Sabi ko, siya yung nakikita ko sa akin. Ginawa ko. Nag-pray ako, sabi ko, Panginoon, lahat ng bagay, siyempre ang bigat-bigat ng katawan mo, tapos yung pa makikita mo, yun ang kamukha mo. Sabi ko, Panginoon, ang lahat ng ito na nararanasan ko, hindi ito makakaparis ng kaluwalhatian na marireveal pagkatapos ng lahat ng bagay na ito. Tapos bumalik na ako sa bed. Ang saya-saya. Humiga ako ng payapa at hindi ko na inisip kung sino ang kamukha ko. Kasi pag yun ang iisipin ko, yung permanent joy, parang nagwawala. Pero pinangako yun sa akin ng Panginoon at pinanghawakan ko yun. Maaaring nakaramdam ako doon ng panlalata, pero nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon kasi hindi ako nagsuka. Hindi ako nasalina ng dugo. Kaya pure na pure ang dugo ko kung ano man ang nasa akin ngayon. Yun nga lang, hindi ko alam kung sino may-ari ng buhok na suot ko ngayon. Yun lang. At alam nyo ba, yung permanent joy na binigay sa akin ng Panginoon, hindi ako nalulungkot na may cancer ako. Totoo yun. Hindi ko alam bakit ganon yung pinararamdam sa akin ng Panginoon. Nakalbo ang buhok ko, hindi ako nalungkot. Alam niyo ba, ang isang nalungkot lang ako nung nawalan ako ng kilay. Pinakamahirap na yugto nung ako ay nag-under chemo, ang hirap palang pantayin ng kilay. Sabihin ni Pastor, maligo ka na mauna kasi magpapantay ka palang kilay. Totoo yun. Okay na. Medyo nasasanay-sanay na ako. Nakita ko wala pala akong pilik mata. Para akong manok. Ang dami ko naging kamukha. Ito naman, manok. Yung manok, di ba, meron bang pilik mata ang manok? Parang wala eh. Alam niyo ba, tiningnan ko talaga yung ulo ng manok. Sabi ko, parang kamukha ko siya. Wala, may pilik mata man siya, yung parang, yung manipis na manipis. Tapos, alam niyo ba, nagkulay green ako. Sa pananaw ko lang. Tapos kahit kailan ko naman tanungin si Pastor, hindi, ang ganda mo pa rin. Hindi ko alam pero ginantihan ko na siya kasi lumabo ang mata ko, yung kabila. Pag tinakpan ko yung kaliwa ko, yung kanan ko pala ang lumabo. Tinatakpan ko yung yung kaliwa, pagkatapos sasabihin ko, ang gwapo niya. Ganon din ginawa niya sa akin nung kulay green ako. Sabi niya, ang ganda ko pa rin daw. Permanent joy. Alam niyo po ba na yung ginawa niyo ngayong gabi, alam ko po na meron naman kayong galing ang iba sa inyo sa trabaho at pagod na pagod kayo. Mas madali na sana yung magre-rest. Pero, alam niyo na ang Panginoon ay nandito na nagbibigay ng permanent joy. Kaya palakpakan natin ang Panginoon sa inyong buhay.
The sorrows of the disciples would soon be turned into joy. Bakit? Number 2, day of rejoicing. So verse 23, in that day, you will no longer ask me anything. I will tell you the truth. My Father will give you whatever you ask in my name. No more dilemmas. Wala nang problema. In that day, you will no longer ask me anything. Wala nang kaproblema. Dahil kapag pinaunawa sa atin ng Panginoon, ang lahat ng mga bagay kung ano ang nangyayari sa atin, hindi ka na magtatanong. Na-share nga sa akin ni Pastora Elsa, sabi niya sa Lord, Lord, pinag-pray naman namin na gumaling si nanay. Kinuha mo rin. Pero ang sabi ng Lord sa kanya, yun nga ang prayer mo gumaling na yung nanay mo. Wala na siyang sakit, nasa akin na siya. Alam niyo, hanggang sa umuwi ako, iniisip ko yun. Oo nga naman. Kahit doon sa mga awit na mga pambata, sa langit wala nang sakit. Sa langit wala nang hirap. So nakalmante na si Pastora Elsa. Merong mga bagay na hindi mo kayang isipin. Pero pagka ito ay pinaalala na sa'yo at pinaunawa na sa'yo ng Panginoon, hindi ka na magtatanong. Mauunawaan mo na ang kahiwagaan ng mabuting balita. Sabi doon sa mga una pang talata, sabi doon, Jesus went on to say, in a little while you will see me no more, and then after a little while you will see me again. Hindi ito maintindihan ng mga disciples, bakit kaya ganun? Makikita natin siya, hindi natin siya makikita. Hindi natin siya makikita, tapos makikita niya, tapos pupunta siya sa Ama. Marami siyang tanong, ang Panginoon, alam niya, naiisip niya ang bawat iniisip natin. At walang sino man ang pwedeng makagawa sa atin ng bagay na yun. Kahit titigan mong mabuti si Eric, sige, titigan mo siya. Di mo makikita yung atay niya, di ba? Kahit natitigan mo siya, yung talagang madudurog mo na siya sa titig mo, hindi mo alam kung ano ang loob ng katawan niya. Pero ang Panginoon, kitang-kita tayo. Alam na alam niya kung ano ang ating tanong sa Kanya. Alam na alam ng Panginoon nun, ano yung gusto kong sabihin sa Kanya ng mga pagkakataon na yon na bakit ito ang aking naranasan. Pero I praise the Lord kasi hindi talaga siya bumukas sa aking bibig. Malakas po ang aking loob na sabihin sa inyo ang bagay na ito dahil ako mismo ang magpapatunay na totoo ang salita ng Panginoon. Totoong-totoo. Hindi na kailangan maranasan nyo pa kung ano yung naranasan ko para tayo maniwala. Iba't iba ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pero ako po ay naniniwala na napaka-fair ng Panginoon. Wala siyang favoritism. Hindi ako papayag at alam kong hindi rin papayag ang Panginoon na agrabyado ako sa iba pa niyang mga anak. Alam na alam ng Panginoon ang sukat ng aking pananampalataya bago niya ako hinayaan na magdaan sa mga ganitong pagkakataon. May nagtatanong po sa akin na bakit daw ako ay na-ooperahan almost yearly dahil marami po akong nodules, multiple. Yearly, kapag lumaki na siya, papaalis na ulit. Sabi niya, mabait ka naman. Sa pananaw niya yon, ewan ko lang po sa inyo. Mabait naman daw ako. Lagi daw ako nakikita sa church. Lagi daw ako nasa prayer meeting. Mahusay naman daw ako magpakanta. Sabi niya, bakit ikaw?
Sabi ko naman sa kanya, kaya mo ba? Ay, Ate Ruth, ba naman mga tanong yan? Siyempre, hindi, alam mo naman na duwag ako, hindi mo ako kasing tapang. Kaya ako, hindi ikaw. Ngayon, naoperahan ako, natanggalan ako ng isang breast, hindi na niya ako tinanong. Kasi alam niya, ibabalik ko sa kanya ang tanong, kaya mo ba? Hindi niya kaya. Sabi ko, ang Panginoon, hindi tayo bibigyan ng hindi natin kaya. Tingnan mo, hindi mo kaya. Hindi kanya bibigyan yan. Kaya wag mo na akong tanungin. Kaya siguro, dumalaw lang siya, nagdala lang siyang tinapay, pero wala na siyang tinanong. No more dilemmas. Dadating yung mga pagkakataon, akala ng iba, kawawa naman si Ate Ruth. Dumalo doon, lulungkot ng ibang mga kapatiran. Bumababa sila ng bahay namin, ang sasaya nila. Sabi niya, ang dami palang saging dito, tsaka ang dami palang... Sabi ko, pambira kayo, dumalaw lang pala kayo dahil marami kaming saging. Hindi, ang sabi niya, nakita kasi namin meron kang joy. Akala namin, nakahiga ka lang, malata, maputla, payat. Kita namin, tambok-tambok pala ng pisngi mo. Tapos, alam niyo yon? No more dilemmas. Walang ka-problema kapag nasa Panginoon ka. Amen? Pangalawa, no more doubts. I tell you the truth, 23b, I tell you the truth, my Father will give you whatever you ask in my name. Siyempre, may ilang nakakaalam po na meron na akong buhok. Si Pastora Elsa at si Pastora Bang. Aksidente ang mga pangyayari. Hindi ko talaga akalain ito po ay gusto ko ilihim. Pero nagpaalam ako kay Aaron, kay Mao, nagpaalam ako. Mao, sabi ko, kasi ako pag nasa Pilipinas, pagka nasa bahay na ako, nagtatanggal na talaga ako ng aking maskara. Kasi para naman nakapahinga naman yung ulo ko, tsaka yung panibagong buhok na tumutubo, wag namang maging kinky, sabi ko. Tapos, sabi niya, opo, okay lang po. Si nanay nga po, kalbo eh. Sabi ko, bakit? Ay, di po ba? Wala na po si nanay. Sabi niya, okay lang po yun. Sabi ko, yung mga bata, baka pagpasok matakot sa akin. Sabi niya, hindi po, sanay po yun. Nakita rin po niya, nakalbo na po si nanay. Ay, okay, sige. Di nagtanggal na ako. Yan naman pala po eh. Meron na po kayong buhok. Meron na ako. Papsi ilan, ayan, nakita niya yung buhok ni Pastor. Actually po, magkamukha na kami ngayon. Pagka tanggal ang wig ko. Ganyan kahaba. Ito na, lumabas ako. Kasi nag-aaral po ako nung ituturo. Tapos, lumabas ako kasi iinom ako nung gamot nandun sa ref. Paglabas ko, kumakanta-kanta pa ako. Paglabas ko, pagtingin ko, nandun si Pastora Bang tsaka si Pastora Elsa. So, ay, sorry! Siyempre, wala naman silang masasabi, kundi maganda naman, te! Diyos ko po. Talagang, parang, umiinom ako ng gamot na nanginginig ako kasi nahihiya ako. Pero, pinangatawanan ko na rin at, ayun, sila alam nila na meron na. Itong mga verse na ito, I tell you the truth, my Father will give you whatever you ask in my name. Kung ito po, itong talata na ito, gamitin ko ngayon, sabihin ko na magkaroon ako ng buhok in Jesus' name, maniniwala po ba kayo na magkakaroon ako ng buhok? Sige po, sino yung malakas ang pananampalataya dito? Amen. Pero kung halimbawa, sabihin ko, magkaroon ako ng buhok in Jesus' name now. Hindi kaya kayo tatakbo palabas? Tingnan ko lang kung gaano katatag ang pananampalataya nyo. Nakikita nyo habang nagsasalita, kung si Ate Ruth, nilalabasan na ng mga buhok. Hindi kaya kayo tatakbo? Ano kaya pananampalataya? Ano kaya kapangyarihan? Ano kayang magic meron siya? Huwag kayong mag-alala, hindi ko yun ipagpe-pray ngayon kasi baka hindi matuloy ang prayer meeting. Hindi ko nalalagyan ng now. Kasi alam ko na yun.
simula ng bata ako, hindi pa nangyari, na pag pinaputulan ako ng nanay ko ng buhok, habang umuwi kami, humahaba ang buhok ko. No. Hindi rin overnight. It takes time para humaba ang buhok ko. Kaya noon pa lang, alam ko na, hindi ko na pagdududahan ang kapangyarihan ng Panginoon. Pangalawa, hindi ko po gagawin yun. Nasabihin sa Panginoon na patubuin niyo po ang buhok ko now. Kasi ayoko po siyang i-challenge sa ganun. Ayoko siyang i-dare. Ayokong maging sa harapan ng Panginoon, parang wala naman akong kautang-utang na loob sa Panginoon. Pagkatapos na marami siyang patunayan sa aking mga dakilang bagay. Pero alam ko naman na hindi niya ako ipapahiya sa mga bagay na yun. Enough yung makita na may kaligayahan ka, na yung temporary sorrow natakpan na ng permanent joy, no more dilemmas and no more doubts. Sapat na po yun. Amen. Pangatlo, day of reflecting. Sa verse 24, until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete. Minsan magtataka ka, meron na yung iba pero wala pa ako. Nasagot na yung panalangin ng iba, yung panalangin ko, hindi pa. Meron na siyang ganito, ako wala pa. Pagkatapos, mababasa mo ngayon ang talatang ito. Until now, sabi ng verse na ito, until now you have not asked for anything in my name. It is our failure. Kung meron ka mang minsan na makita mo na wala pa sa'yo, o hindi ka pa ganun kasaya, hindi ka pa ganun kaligaya, it's our failure. Maaaring hindi mo sinabi ng banal na kasulatan, sinabi ni Apostle Santiago na hindi mo pa hinihingi, ni Apostol Pablo, hindi mo pa hinihingi. It is our failure. Mayroong tayong bahagi sa bagay na ito. Until now, you have not asked for anything. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ba yung iniisip mo na kapag ka napasayo, ay napakasaya mo, napakaligaya mo? Ano ba yung bagay na matagal mo nang hinihingi sa Panginoon? Ano talaga ang gusto mo? Maging totoo tayo sa harapan ng Panginoon. Ako po, ang hiningi ko lang talaga sa Panginoon ay bigyan ako ng peace that passeth all understanding. Bigyan ako ng joy na hindi kayang nakawin ng kahit na sino. At gusto ko, sabi ko sa Panginoon, make my story a testimony. Alam niyo po, nung pinag-pray ko yon, sakto binigyan ako ni Narby ng CD. Yung CD niyo dito, araw-araw yun. Basta sumakay na ako ng kotse, pinakikinggan ko na yun. Magaganda yung laman nun. Tapos sabi doon, let my story be a testimony. Di ba? May kantang ganun. Lagi kong kinakanta yun. Lagi kong sinasabi sa Panginoon yun. Kaya every time na may nagsasabi sa akin, Pastora, alam niyo po, nabibless po ako sa inyo. Answered prayer. Hiningi ko yun sa Panginoon. Yun yung mga time na sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, kahit sino ang pumunta dito, ayokong umiyak kung maaari. Na ipakita na nalulungkot ako. Let your face shine on me, Panginoon. Kahit si pastor, malungkot siya pagka, halimbawa, katulad nung sinabi ng doktor sa amin, nung makita niya yung result. Kasi dati nag-umpisa lang kami, early stage lang eh. Tapos nag-metastasize sa liver. So ito yung naging dahilan, bakit ako naging stage 4? Ang sabi ng doktora, sabi ni pastor kay doktora, ano na po ngayon ang stage na? Stage 3 na po ba? Sabi ni doktora. Stage 4, sabi niya. Si pastor gusto niyang malaglag dun sa silya. Pero,
Hindi na siya nalaglag. Yung mga time na yon, tumahimik lang kami. Tapos umalis si doktora. Sabi ko, pambira si doktora. Pagkatapos sasabihin sa amin na stage 4, iniwanan kami ditong lugapi. Pero pagbalik niya, sabi ko, doktora, hanggang kailan naman ang buhay ko? O, di siya naman ang nasurpresa. Siya naman yung, sabi ko, magtatagal pa po ba ako? Sabi niya, oo naman. Siyempre, si pastor ang masyadong affected nun. Kasi kung sumagot si doktora na, hindi ka na magtatagal. Kasi masyado naman akong matanong. Hindi na rin ako nagtanong kasi baka mamaya umamin si doktora, masaktan lang ako. Pero alam niyo po ba, yung mga time pala na yon, ang Panginoon sumasagot na doon sa panalangin mo. Merong mga pagkakataon na may panalangin tayo pero ayaw nating i-verbalize. Ayaw nating sabihin sa Panginoon. Alam ng Panginoon ano ang gusto mo, ano ang gusto natin bago pa tayo lumapit sa Panginoon. Bago ka pa lumuhod, alam na niya ano ang gusto mo. Kaya pagdating mo doon, kung may prayer room ka, kung nandun ka at luluhod ka, sabihin mo na sa Panginoon lahat-lahat ng gusto mo. Pagkatapos niyang ibigay, pagkatapos mo namang sabihin at umamin sa Panginoon kung ano ang gusto mo, at saka niya ibibigay kung ano ang gusto niya para sa'yo. Bakit? Para malaman niya, anak, ito yung gusto mo, pero ito yung gusto ko sa'yo at mas mapapabuti ka dito. Hinahayaan ng Panginoon, madinig niya ang tinig natin, hindi para, sige sabihin mo nga, hindi ganun. Alam niyo po ba, pinapakita lang ng Panginoon na mahal niya tayo. Pagkatapos natin nasabihin sa Kanya kung ano ang gusto natin, pagkatapos buong pagmamahal niya na ibibigay yung gusto niya para sa atin at mas mapapabuti po tayo doon. Para sa susunod na may kailangan ka ulit, hindi mo na asahan ang sarili mo. Hingin mo na kung ano ang kalooban ng Panginoon at the best ang ibibigay niya. Amen? Sige po, palakpakan. Yun nga lang po, minsan, kapag hiningi natin at ibinigay sa atin, pwede pang iyon din yung maging hadlang para lalo tayong mapalapit sa Panginoon. Ako po ay natutuwa doon sa mga galing sa trabaho o galing sa mga bahay na po pwede naman silang mag-rest. Pero kung mayroon din lang pagkakataon, kung mayroon lang din na lakas, dito na, napakasarap po na magpa-refill sa Panginoon. Kung ito po ay prayer meeting ninyo ng once a week o meron pang ibang prayer meeting, ano man yung po pwedeng makapagpalata sa'yo, ito na yung time para makapagpa-refill ka ng lakas sa Panginoon. Wala na pong iba pang makapangyarihan at the best na pwede nating gawin kundi ang magpa-refill sa Panginoon. Minsan may humihingi. Pag binigay, yun pa yung magiging sagabal. Sino po yung nananampalataya na anuman ang hingi natin sa Panginoon, ibibigay? Di ba sabi niyo po kanina, amen? Ibibigay po yun. Kaya kung ano yung alam mo na at alam mo namang sasagot ang Panginoon, talagang sabihin na natin ito sa Panginoon. At ang Panginoon is just ready na ibigay sa atin ang lahat ng mga bagay na yon. At bibigyan niya tayo ng joy na wala ng sino man ang pupwede pang makaalis nun. Pangalawa, our fulfillment, fullness of joy. Ask and you will receive, and your joy will be complete. Alam natin na sumasagot ang Panginoon sa panalangin. Proven ko na po yun. Using in Jesus' name. Napaka makapangyarihan ng pangalang Jesus. Alam niyo po
yung 4 na chemo, 4 na session, yung gamot nun mas mahina kesa dun sa susunod na 4 na session. Pero mas hirap ako doon sa mahinang session. Ang galing ng Panginoon habang meron pa yung lakas na binigay niya sa akin nung hindi pa ako nag-chemo, sabay na nakasustain ako. Tapos nung wala na akong lakas, another 4, doon ako parang kumbaga, ni-refill ng Panginoon ng lakas niya. Yung masasabi mo, Panginoon, hindi ako titigil ng paglilingkod sa'yo kasi alam ko, wala na yung lakas ko, sarili. Lakas mo na lang to, Panginoon. Yung fullness of joy. Hindi mo tatanungin, Panginoon, bakit ganito yung nangyayari? Kung hindi, ang sasabihin mo na lang sa Panginoon, salamat na lang, Panginoon, pinababawi mo ako ng lakas. Yung fullness of joy, nandun yun. Napakatindi po ng Panginoon. Lalo na alam natin gamitin ang in Jesus' name. Walang sasablay. Bagamat minsan hindi natutupad yung gusto natin, kung hindi man natin maintindihan yon, sabi sa Deuteronomy chapter 29:29, bahala na ang Panginoon doon sa hindi natin maintindihan. Mabuhay na lang tayo doon sa naiintindihan natin ngayon. Amen. Ganun kadakila ang Panginoon natin. At dahil sa bagay na ito, kapag sinabi mong in Jesus' name, alam na alam mo na andyan ang Panginoon. Alam na alam mo kung gaano makapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Walang sinabi doon na humingi ka ng maliit na bagay bibigay ng Panginoon. Pero yung malaking mga bagay, o maghihintay ka o kaya baka hindi ibibigay. No. Ako po nananampalataya. Basta ginamit natin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Ito ay ibibigay sa atin kasi it is a promise. Ang Panginoon po ay sanay tumupad sa kanyang mga pangako. Yun nga lang, kapag ginamit natin ang Jesus name, ang in Jesus name, hindi na ang kalooban natin ang masusunod. Ang kalooban ng Panginoon. Pwede kong sabihin nun, Panginoon, mag-chemo ako pero wala akong maramdaman. Pero na may naramdaman ako, alam niyo po ba ang maganda doon? Pinalakas niya ako. Yun yung regalo ng Panginoon. In time of sorrow, binigyan niya ako ng permanent joy. Sa panahon na meron akong gustong itanong, binigyan niya ng liwanag lahat ng mga bagay. Sabi ko nga kanina, walang favoritism ang Panginoon. Kung ako pinagbigyan niya, kayo din. Ibibigay din ng Panginoon ano yung gusto niyo. Para ang lahat ng araw maging day of celebration. Shall we give the Lord the best clap of praise? Amen. Meron pong awit, sabi doon, joy is the flag that flies over the castle of our lives. So let it fly in the sky and let the whole world know that the King is in residence there. Napakagandang awitin ito na anuman ang ating dinadaanan, anuman ang dinaanan natin, ipapakita pa rin ng Panginoon. Sa lahat ng mga nakapaligid sa atin, pinapagwawagiin niya tayo at meron tayong joy na galing sa Panginoon. Amen? Amen. Pwede ba nating awitin yung I need you more? Yung awitin natin ito ng higit doon sa pag-awit mo noon. Yung parang uhaw na uhaw ka sa Panginoon, yung, alam mo, pag inawit mo to, wala ka nang matitirang prayer request. Yung
Pag inawit mo to, lahat na ipinagkatiwala mo sa Panginoon. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, Lord, we need you